Good evening everyone, this is Mike once again. Okay, so ito yung vlog natin for this evening. So ito yung Mike Kaibigan vlog. May pangalan na yung vlog natin. Okay, so with me tonight, ayan, di ba may tumutunog pa dyan? Ganyan po talaga pag live. Anyway, so I have here with me yung aking wife, si Ana. First time namin maging magkasama sa ganitong vlog. And of course, our guest for this evening, palapakan natin. Woo! Si Mr. and Mrs. Kabutahe. Ay, wow! Mr. and Mrs. Ayan. So, ngayon, nandito kami sa Casa Hills, dito sa Antipolo. Shout out sa mga owners. Sana bigyan kami ng extension. Ay, 2 days lang. 2 days. Anyway, so magkakwentuhan lang naman kami. Okay, so si Jenna kasi ay classmate namin way back 2008 no, sa RTU din. So yung first question na lang, Jenna, since ikaw yung talagang common friend namin ni Ana, ano yung most memorable experience mo sa RTU? Sa RTU? Sa iyong college life sa RTU, ano yung most memorable experience mo? Siyempre yung tambayan sa apartment ni Ana na takbuhan, paggutom. Lapit kasi no, sa school. Paggutom, pag nag-jebs, ganyan. Pag gusto lang tumawa, gusto umiyak, gusto mag-food trip sa bahay palagi ni Ana ni. Wow. Saka yung friends na nabuo. Ayun, okay. So, kasi yung second question ko, so aside from yung experience mo sa RTU, ano naman yung most memorable experience mo nakasama naman kaming dalawa? Paano yun? Kayo yung pareho. Ayan. Kayo yung memorable sa buong RTU. Paano yun? Bigyan ng jacket yan. Yung review siguro. Review? Nagre-review tayo, no? Naalala ko, ako yung gagawa ng review. Diba? Ang sipag ni Jen. Tapos babasahin nila. Sa inyo. Nag-overnight tayo. Basta palaging masipag ako magsulat ng reviewer. Hindi na magsulat ni Jenna. Tapos basa-basa kami. Magbabasa pala ako. Akalain mo, ano? Kung yung sila Eman kasi, ang most memorable din namin yun. Pag nagre-review kami, kasi very rare yun. Yung ano na yun, yung instances na gano'n. Tayo naman, pag yung kasama ko, aral naman. Akalain mo yun. Napapaaral ako eh. Tsaka ang namana ko kay Michael, yung Art of Grammar. It's a tricycle, nagre-review ako. Naniwala ka ba doon? Nagre-review kami. Paniwala ka. Nagre-review kami. Tsaka yung Minute Burger pala. Yun pala. Burger. Ako naalala ko yung yung Pancit Canton days. Yun. Meron pa tayong sayang na-delete ko na kasi yung Facebook ko. Pero nandun yung photos natin, yung old na Facebook ko. Nandun yung picture natin na nagpa-Pancit Canton. May copy ako. Yung sapatos nilagay ko pag Oo, may copy. Yung kaldero nilagay sa Tsaka ulo. may babar yun. Ayun. Erase. Pag na tayo, Lord. Cut. Direct. Hindi na po kami sa match. Hindi pa yan. Yan. Love, ikaw ba? Ano ba yung naaalala mong experience mo with Si Jenna kasi naging friend ko siya dahil sa paglaglag niya ng panyo. Hindi naman niya sinasadya, pero kasi lagi nalalaglag yung panyo. ang teleserye lang? Oo, akala mo naman na. Hindi nga lang niya dinadampot. Tinuturo niya Tinuturo ko, tayo yung panyo mo nahulog. Ay, tayo yung panyo mo ulit nahulog. So nasabi ko na, kulit naman ito. Tayo panyo. Pero ayun, yun yung naging start ng friendship namin, Jenna. Pero yung pinaka-memorable, siguro yung ang dami. Lahat ng iyak ni Jenna. Hindi, joke lang. Hindi, yan. Si Jenna kasi. Papayakin natin Filter si ko to, Jenna. Jenna. Huwag na mag-alala. Hindi, joke lang. Ayun. Ang daming memorable eh. Kasi parang lahat memorable. Pero siguro yung most is ano ba dyan? Ang dami kasi. Hindi ko na maalala. Ulitin mo na lang yung sinabi ko, review. Copy-paste na lang. Siguro yun lang. Hindi, joke lang. Hindi ko alam ko na. Alam ko na. Gagamitin kita pa Oo. mapapaalam ako. Kasi Yun yung sabihin ko bigla eh. Yun pag si Jenna kasi kapag halimbawa gagabihin siya ng uwi, sa akin siya, magpapaalam siya sa tatay niya. Tapos sabi niya, kasama ko lang si Ana. Tapos biglang papayagan na siya. Tapos may isang beses, birthday ng classmate namin, si Abby. Hi Abby. Ayun. Oo. Tapos medyo na
Sa tahi-tahi pa to. Oo, ang layo. Ang dilim na. Parang sulok na ng Taytay, no? Tapos gabi-gabi na kami nakauwi, tapos si Jenna medyo ganun maglakad, ganyan. Tapos, oo. May inom ka pala. Mahina ako sa Mahina kasi siya. dalawang bote ng Oo. ilong na. Sa ilo siya. Tapos sabi niya, sa bahay ka na lang matulog. Tapos yun pala, gagamitin niya ang front sa tatay niya. So yung tatay niya, text sa kanya, saan ka na, gabi na, ganyan. Ang dami nang sinabi. Tapos, nung kumatok na kami, pagbukas niya ng gate, si Tito, ako yung unang niyang nakita. Biglang ang tanong niya, kumain na ba kayo? Si Ana pala nandito. So lagi niya, kahit, Tito, patawarin mo na po si Jenna. Pero kahit po, nagpapaalam si Jenna na ako yung kasama niya. Pero yung totoo, nasa ibang bahay po siya. Oh no! Uli. Yan yung memorable. Gamit na gamit po yung pangalan ko sa bahay nila. Ay, isa pang memorable, kapag nung nagtumira ako sa bahay, sa apartment nila, ayun. Kasi hindi lang, 4 years din yun. Tapos, unang tenant ako, kaya kapag hindi lang pagiging tenant, din may libreng pagkain. Si Tito tsaka si Tita hinahatid na, wala na, kumain ka na, biglang may ulam, Saan ka man tumira doon? Oo. At saka pag minsan nalilate yung tita patawa. Pag nalilate yung bayad ko sa apartment, okay lang, ganyan. Pero magbabayad pa din naman. Nice. So kasi yung naging standard ng linis sa amin. Yung mga sumunod na... Nag-set ng standard. Sorry lang talaga. Totoo lang. Galing sa parents ko. Buti pa si Ana. Nililinis. Shoutout nga pala dun sa mga sumunod na tumakin. Pero yung ngayon naman Legendary malinis. si Ana. So, in fairness naman, yung mga... Buti na lang ako yung naging unang tenant. Buti na lang hindi ako tumira doon. Hindi ako. Kasi girls dorm din yan. Ayun. Something na interesting, no? Lahat tayo may common na pinagtrabahuan. Ay, oo. Agree ba kayo doon? Nagtrabaho kami sa IBM. Sorry. Diba? Sa IBM na naging Concentrics. Magka-work pa rin kayo sa Concentrics? Hindi, ako yung pumalit sa kanya. Okay. So IBM, tapos Sea Oil. Ayan ba, ito pa may IBM. Ayan. Tapos nagka-work kami sa Sea Oil ni Jenna, which doon niya naman nakilala si Jerry. Akalain mo, ako talagang tulay. Paano yung kilig? Uy, kilig. Baka mabato tayo ng kapitbahay. Anyway, so... Mamesik kayo pala yung ingay So yung question ko lang, ano yung ano yung ayaw ko mga... sa'yo? Oh, madami. Hindi, ano yung... high school. Binibigay ko po yung isang boto kay Jenna. Ano yung mga memorable experience mo naman sa IBM tsaka sa CO? May mga ganun. Dun sa IBM ko na experience yun kasi yung first recruitment experience ko. So yung humarap sa tao, introvert kasi ako eh. So syempre harap ka sa tao, mag-i-interview ka, English, ganyan. Tapos yung field, yung buhat ka ng ganyan, palagi ka nasa labas. Sa Sea-Oil naman, memorable, ang dami. Oo, ang tagal mo dun sa CO. Tagal ko dun 8 years, tapos iba-iba yung naging roles ko. Yun siguro, kasi nagkaroon ako ng opportunity na umikot Sa HR. sa HR. At doon mo rin na-interview si At Jerry. dun ko siya nakilala. So si Jerry na lang tatanungin ko, Yeah. paano nag-start yung love story niyo? Yun Doon na, galing. Pinunik-punik ko yan. Kaya... Sabi sa inyo, bilis niyan kanina eh. 2016 din. Hindi sigurado na. Guys. Ayusin mo dyan. 2016, applicant ako ng Sea Oil, which is siya yung recruitment officer ko. Tapos, Tinabi niya ba yung resume mo? Hindi, actually yung naka-discover sa akin, si Miss Camille. And then, Na-discover artista to. pinorward ni Miss Camille kay Jenna. Ako yung may vacancy na safety officer. Tapos, nag-send ako ng application sa website ng Sea Oil. And then, tinawagan niya ako. Tama, tinawagan niya ako. Si Jenna pala yung nag-first move. Wow! Sa application. Sa Oh, sa application. application. At Saturday yon, walang Tignan mo, trabaho. Saturday tumatawa. Kasi nagtatawag siya ng Saturday dati. Linawin mo yun. Tumawag ako ng weekday. Huwag makarating. Weekdays, tapos Na-schedule in-schedule ka niya na yung interview Saturday. by Saturday. Saturday. Kasi employed ka na. Crush ako dito nung Kapal yung mukha ko. Hindi.
May ka-date ako nun. Si ano ba to? Hindi ko alam yun. Alam mo yun? Oo, may ka-date Siya ba ako. yung ano, yung naglakad kayo pa? Oo. Hindi ko alam na naglakad sila. Mamaya na pag-usapan. Mukhang may maghihiwalay po dito. Joke lang. Hindi. Pero napapansin ako that time, kasi may nakalimutan ako. Yung SSS number ko. Nahire ka na ba yun? Hindi. During ano pa lang to, interview kasi may exam yun. Diba? So, May nagpapansin exam ako ba? ng konti. Sa Tapos application form, may tinanong siya. Ngayon ko lang naalala. Ay, grabe. Di ba? SSS Kung hindi number natin ito ko. ginawa, hindi mo maalala. Basta may nakalimutan akong something, tapos nagpapansin ako, nagtanong ako sa kanya. Kumuha lang ako ng konting time. Tapos after noon, wala na, na-hire na ako. Hire na noon, and then nagkita na kami no September. August. no. August 8, nung first day ko sa Pareho kami. nung first day ko sa Sea Oil. Oh. Nagpapansin na naman ako, nagtatanong ko, ma'am, kailan Pero ba yung may jowa ka orientation? nun, ba't ka nagkakapansin? Nababasa ko yung mga chats niyo yun. Diba? May pinabasa ko siya. Di ba? Magtanong, ma'am, kailan ko po yung orientation ko po? Sasabay po ba ako? Kasi wala akong schedule ng orientation, pero yung mga kasabay ko may schedule sila. So, tinatanong ko siya, One-on-one pala yung orientation. ma'am, sasabay po ba ako sa kanila or kailan Taray, po yung ma'am. orientation? Kaya siguro ang hilig mo mang sir sa amin. Tapos noon, pero yun nga sabi na may partner ako noon. Pero yung partner ko noon, 1 month lang kami noon. Tapos, after noon, Afternoon? after So noon, morning yun, tapos nung afternoon. Grabe ang bilis ng ligawan niyo ah. after noon, after noon, syempre, madalas na yung pag-uusap namin with Miss Camille and Meryl. Kasi naalala ko, parang in-introduce nila, uy, may si Miss Jenna nga, yun, Miss Jenna. Tapos, kinukulit ako ni Miss Meryl at ni Miss Camille. Nagbuo kami ng GC. May Tapos pa-GC. laruan nila ako. Jeric for the win. Jeric for the win. Para kay Jenna. Oo. Nanalo Kasi naman. Win na win. Pinapawisan ako. Okay lang yan. Pressure siya. Tapos yon, kami yung nag-uusap, Miss Meryl, Miss Camille, na kung ano yung Pakulo. mga pakulo namin para sa kanya. Tapos nagstay lang ako sa head office kasi doon siya naka-office. 2 weeks. No. 1 month. Almost 1 month kasi I was hired for project base which is sa Cebu. So nung paalis na ako, nag-message din ako sa kanya na, ma'am, malilipat na po ako sa site. Hindi ko naman tinatanong. Ganyan lang. Report. Sa Cebu, pupunta na po ako ng Cebu. Oversharing. Tapos Saka ayun. hanggang nakarating siya, hi ma'am Jenna, dito na po ako sa, sa casual lang sa Manila, mag-reply. Okay, sige, ganun, mabuti, sige, ganyan mo. Good for you, keep it up. Tapos The best. pati yung breakfast niya, kinukwento niya na. Iba na talaga. Nagluto po ako ng itlog, gano'n siya. Joke. Nag-update ako ng nag-update. Tapos, Pero crush mo na ba siya na yun? May May something na? Oo. Kasi yung crush, di ba? Hindi pa siguro crush. Hindi yung crush level na happy lang ako na Interested ka sa kanya. interested ako. Happy ako na nag-update ako sa kanya. Pinupurso si Jen. Happy ako na nag-message sa kanya. Tapos magre-reply naman siya, pero alam mo yun na Ano lang. casual, limited. Ganun na yung reply niya. And mga September wala na akong dinidate no? Bakit? Na-end na. Anong nangyari? Parang di kami nag-match. In-end ko na. Pero matagal, hindi na rin siya nagpaparamdam na niya. Eh, gusto ko kasi may closure. Pag Si ayusin ano po natin, to? close natin. Hindi siya nag-update ng egg. Hindi. naman siya Hindi na rin siya nag-reply. Hindi siya Kasi nag-ano pati egg. Ito yung question ko. Next actually yung nakalagay doon. Sinulat ko. May mga signs ka ba na hiningi? Oo. Ano yung... Sagot agad. When was the moment that you realized na siya na is the one? Bago ko to naging jowa, parang 2 years muna. Kasi single ako 2014, naging kami 2017. So yung 15, 16. yun.
Ako lang yun. Parang nag-decide ako na wala muna, gano'n. Tapos nag-pray lang ako noon. May listahan ako talaga, naaalala ko yun. May iyak pa yun eh. May iyak pa yun kay Lord. Na gusto ko po Lord, hindi IT engineer. Bakit ganun ang Check ba? Ganun ang, Engineer, ganun ang ganun ang requirement. Sobrang specific, no? Sobrang specific talaga. Tapos gusto ko mas mahal ka kasi mas mahal ako. Mga ganun. Family-oriented. Tapos maiintindihan niya yung purity ko. Yung ganun. Kasi nga, iba yung values ko. Ganun. Mag-swak sana kami. Gusto ko ang gusto ko parakista. Kasi attracted talaga ako sa mga musician. Sa mga, may ano naman siya, sa goat mga naman siya. Okay Tapos lang. gusto ko. K-Rocks your world. No? Yeah! Wow! Tapos gusto ko mas matanda sa akin. Mas Gusto ko matanda ka sa maitim. akin. Gusto 5 ko, years. Mas bata siya. ang kapal ang mukha mo. Mas matanda ka sa akin. Ako. Ay, 1 year. Hindi naman nalataan. Ano po yun? Matangkad sa akin. Maitim po, Lord. As in, sobrang specific. Ayoko po ng chinito kasi singkit na ako. Ayoko ng maputi kasi maputi na ako. Ano pa ba? Nice. Yun, ganun ka-specific. Tapos, ang dumating yung bago siya, IT. Ito na So, yun. check Lord, pa rin ito na na yun. check. Lord, ito na talaga yun. Kasi IT. Mm. So, ako naman nakipag-date, ganyan. 6 months nakipag-date hanggang sa yun nga, hindi nga nag-match. Kasi nga iba yung kanyang value sa values ko. Tapos 2 months after siya nagparamdam. Yung sign, hindi, na-check, karamihan. Konti lang yung hindi naman siya musician, hindi siya rockista. Pero sa arts kami. Kasi nung 2016, doon ako nag-start mag-paint. Tapos nagpe-paint siya. So parang doon kami nag-swap. Mas matanda ako sa kanya, so X din. Pero all the rest, parang check siya. Pero hindi dahil doon nag-check siya, sinagot ko siya agad. Parang 7 months bago kami naging mag-jowa. Kasi tinest ko pa kasi nga alam ko yung situation, LDR. Parang, worth ba to? Kaya ko ba to? So parang during dun sa courtship na yun, tinetest ko rin yung sarili ko, kaya ko ba. Tapos matagal din kami nag-usap through phone. Oo, Chats ganun lang lang. talaga. Chats. Hindi ko na maalala yung exact na ano. Hindi, dapat tandaan. Kung gaano kami nagkatagal nag-usap sa chats lang. 7 months nga ako yung nagsasabi sa Hindi, Chats lang. iniisip niya daw kasi yung mga exact Ah! messages, yung exchange. First Kung message, kailan. good morning, luto ng itlog ko. September Ganun. 22. September 22 yung una. Nagtawag Ay, na sa tawag, tayo. hindi ko pala alam. Mga Kasi October chats siguro. lang, mostly chats tayo. Nagsabi siyang manliligo siya November 4. Tanda. Yung sign kung siya na, natutulog ako na nasa biyahe ako sa papuntang Bicol. Kasama ko yung mama ko tsaka yung mga amiga niya. Sabit ako kasi taga-picture nila. Sabi ko yung Ganyan. tita sa Natutulog akong ganyan. Hindi ko inisip, parang nakita ko ikakasal kaming dalawa. Ganon. Tapos, ano pa ba? Tsaka alam mo yung feeling na hindi ka manlilimos ng attention. Yung ganon, bibigay niya sa'yo. Parang wala akong gagawin, hindi ko imamanipula yung situation. Hindi ko i-control, wala akong gagawin Ayaw nga chinito. ibibigay niya. Parang yung attention, ganyan, ibibigay niya lang naman. Parang ito na yun. Tapos consistent din. Na parang dun sa relationship namin, walang absent, walang palya yung communication. Laging nag-attendance to. Lagi nagluluto ng itlog. Nag-update Hanggang ngayon everyday. mag-asawa na kami, ganun siya. Paalis na ako, papasok na ako sa office, tapos sa office na ako, yung ganun, magla-lunch na ako. Parang, routine siya. Siyempre, pag matagal na kayo, parang, ka na, sanay ka na. Pero hindi Siya hindi nagsasawa. Hindi siya nagsasawa. Something good, no? Ayun kasi yung next question, actually, ang galing mo magtahi-tahi talaga naman. Next question is about LDR. Okay. Kasi for some researches, no, lumalabas na pag LDR talaga, napakadaming challenges, no? Sometimes hindi nag-work. Although there are some success stories din naman ng LDR. Pero sa inyo din, yan, no, it happens na siya nasa Cebu. Yeah. Tapos ikaw nandito nasa Manila. So, ano yung mga challenges and paano nyo yun winwork out together? Pwede naman ikaw sumagot. Ayaw nila. Tuturuan nga sila, ikaw naman. Sige. Unang challenges, siyempre, magkahiwalay kayo. Hindi naman never. Hindi kayo madalas magkita. Tapos, nagkakausap lang kayo either chats or voice call. Diba? Challenges din yun. Also, siyempre, gusto nyo magkasama pero kailangang
mag-set kayo ng date kung kailan kayo pwede magkita, pwede magkasama. Yun. Tapos ano po bang challenges? Yung hindi naman kasi ako siloso eh. So hindi ko naman problema kung sino yung mga sinasamahan niya or saan siya pupunta kasi may tiwala naman ako sa kanya. Number one challenges talaga yung distance nga. Yung hindi kayo magkasama. Ayun yung mahirap talaga. Siyempre, yun nga, kaya tinawag siya na LDR. Kasi long distance. Galing nun, grabe. Revelation. Ano ko doon? Thank you, Lord. Ngayon nalaman ko na, yun pala yung ibig sabihin ng LDR. For 36 years of my existence. Benta. Salamat po, Panginoon, sa revelation ni Joke lang. Pinapagaan lang natin yung conversation. Sumagot ka naman. Pero totoo yan, no? Yung pag-LDR, yung time nga together. Na, kasi may sinasabi sila before na yung proximity. No, pagka mas malapit kayo, mas nabibuild yung relationship. Pero good thing na na-work out. Kaya dapat babawi ka sa sa communication nyo. Tapos kapag magbibigay ka, pag may time nyo ng dalawa, sulitin nyo talaga. Tapos gawin nyo mas malalim yung yung pag-uusap nyo. May sense yung pag-uusap. So, basta kung LDR, pag nakakuha kayo ng chance magkausap or mag-uusap kayo, gawin yung meaningful, may sense para mas maganda. Kay Jenna naman, anong naging mo doon? Challenge. Challenge sa LDR. Yun din eh. Tamad kasi ako mag-chat. Well, meron ako gusto ikwento. Gusto mo maikwento, mahaba yung sasabihin mo. Nakakatamad siyang ikwento minsan. Yun siguro yung adjustment ko. Ganun. Na lahat ng gusto kong sabihin, kailangan kong i-chat. Kailangan kong itawag. Iba kasi yung pag... Tsaka real time yung reaction, yung feedback. Ganyan. Yun siguro, isa sa mga naging challenge. Selos hindi din kasi wala naman siyang binibigay. Mabait kasi tayo. Pares ka. Wala talagang parang reason para mag-selos. Yun lang, wala akong... Ngayong nasa Saudi siya, siguro yung time, yung difference. Kasi time difference. Naman, minsan tulog na ako. Pauwi pa lang siya, tulog na ako, ganyan. Yun siguro. Minsan hindi kami mag-match. Ang hirap din nun kasi pagka-chat lang. Oo. Tapos, sometimes kasi ayun yung naging problema sa communication. Na pag chinat lang, iba yung Ibang interpretation emotion. mo, iba yung sinabi niya na ganito, tapos ganito mo siya. Gusto mong sabihin, pero iba yung dating. Perspective mo. Yun. Nag-video call naman kami. At least ayun nakikita yung reaction. Ayun. Ayun, kasi yun, nabanggit mo din, grabe talaga, nabanggit mo din yung sa Pero Saudi, diba? Saudi. Ayun, for sure, dahil magkalayo kayo, and yun, kami mga lalaki talaga, may, talaga yun, na prone sa temptation. Ang question ko kay Jerry, paano mo na-handle yung may mga temptations ka bang na-experience dun sa Saudi? Paano mo siya na-handle? Para lang din sa mga OFW natin na manonood, na nag-undergo din ng same experiences or challenges na gano'n. Thankful ako kasi yung work ko sa Saudi, nasa remote areas ako. So, malayo kami sa cities. Nakakapunta kami sa cities, 2 hours, 1 hour difference. So, hindi madalas or walang chance na makakita kami ng alam mo na, mga babae, mga Pilipina Camel din. na lang yun. Ano tawag sa ganun sa site? Speciality ba? Ayun. Pero handling temptations, importante rin kasi constant yung communication mo. Kasi kapag may communication ka talaga sa partner mo, sa wife mo, never na papasok yung temptations na yun. Hindi na rin namin masagot. Parang ilan na rin ko yung pang-ilan na. Hindi naman ganun kadami. Na nagtatanong paano nag-work. Hindi na rin namin masagot kung paano. Parang pag ganun kasi parang hindi na lang kami yun. Meron ng extra help yun. Hindi ko rin alam kung paano nag-work. Basta nag-work siya. Parang nagulat na lang din ako kahit ako. Kasi nga, lalo pag babae, di ba parang lalo nung mag-asawa na kami, gusto mo kasama mo na siya palagi. Ewan ko na rin. Siguro nag-start kasi kami sa LDR. Siguro yun. Magandang preparation na. Preparation talaga yun.
So nakatulong yung experience nyo na as boyfriend, girlfriends, Oo. LDR na. Kung boyfriend, girlfriends ba kayo dalas din kayo magkita? Parang nabilang ko 10 beses. Galing talaga. Oo. May record. Oo, 10 times. Either sa Palawan po, magkikita kami sa Palawan, sa Cebu kami magkikita, pupunta siyang Manila, parang At least nakita natin na same party merong effort talaga Oo. no, na magkita. Tsaka ewan ko, siguro pag sure ka na sa isang aspect ng buhay, hindi ka na masyadong mag-effort ka, parang, pero hindi ka na mag-worry. Tapos pag gusto mo talaga to keep the person in your life, you will do everything in your power. Nice. So, yarn. Para makip mo yung person So ano yung mga yun, ginawa walang mo iba. para makip si Jerry? Yun nga, babalik lang ako yung communication talaga. So, wala kang ibang gagawin, hindi ka magpapaano sa distraction, ganyan. Ayun, parang lahat ng actions nyo towards, ano na, yung end. Yung Tsaka supporting marrying each each other. other, din. yan. So Tsaka may time sa ano. Ang maganda rin pala, may time. Binibigyan namin yung mga sarili namin ng time. Kaya meron akong gustong i-pursue. Support niya ako. yeah. Pag meron siyang gusto, okay, sige, gawin mo yan. Pwede ka lang na raketa gano'n. Oo, bibili pa niya ako ng raketa. Sige, makapagkarera ka lang sa camera. Makakatok tayo ng barangay. Tapos pag gusto niya mag-me time, ayun, Oo. binibigyan ko ng me time. Kasi nafe-feel ko naman pag gusto niya mag-me time kapag walang responses, either sleeping or me time yung ginagawa Pag niya. introvert, madidrain. Pag naging nasa labas, ayoko minsan ng kausap. Kahit Kasi siya. tayo. Joke lang. Itsura. Ay, maniwala. Minsan lang ako magpanggap na introvert. Grabe yung reaction niya. Yun. So, very important Support, guys, yung communication, yung support, and then yung assurance din talaga, no, yung trust din sa partner mo. Kasi lagi ito sinasabi ng asawa ko sa akin before na may tiwala siya sa akin, pero wala siyang tiwala din sa paligid Sa circle. ko. Pero ayun nga, lagi ko lang sinasabi sa kanya na kahit naman magubad sa iyo sa harap yung ibang tao, no, if you are really truly committed to the person, hindi mo gagawin talaga yung iniisip na yun. And lagi ko din sinasabi sa kanya na bago ko matakot sa iyo, bago ko gawin yun, may takot muna ako kay Lord. So importante din kasi yun na may parang support yun, guard yun sa iyo na ay teka lang, si Lord muna. So ayan. Ito po ay galing pa po sa sa Inigib pa po. Grabe po talaga sa puwel. Nakakauhaw, ang dami ko nasabi. meron kang meron akong nilagay diyan na free. Hindi na, ang dami ko natututunan sa kanila kasi guest natin sila. Papahulain natin sa kayo guess. Anyway, so yung next question, since 2016 naging kayo. Ngayon, 2017. 2016, 2016 nag-meet. Liga. Tapos 2024 na ngayon. So, sige nga, compute mo nga. 7 years. So, for 7 years, can you say that you made it? Naging successful ba yung inyong relationship? Although, yes, masasabi natin na marami pang pagdadaanan. Pero for that duration of time, masabi niyo na ba na somehow successful naman yung relationship? Happy naman kayo sa relationship, walang pinagsisihan or walang regrets, no? Walang what ifs. Walang what ifs. Ako wala naman. Ayun, Ako, sinisagot ko dyan. Nakatingin si Jen, ganun siya. Naka-ready yung tumbler. inom muna ako. Napainom. Inumin mo yung inigib mo. Ayun, tanong mo. Wala. No regrets at all. Oo, kasi feeling ko na pag-iisipan naman. Mm-mm. Tapos di naman susugal pag hindi sure. Correct. Feeling ko naman, Ano mo explain Kasi kung may regrets kami, siguro marami kaming mga mga hindi pagkakaintindihan or mga misunderstanding. In English ko lang, diba? At least marunong mag-translate. Ano sabi sa'yo? Masaman to. Sugot pa. Masag ka ng kuan. Masyado ka na maraming alam. Masagot ka pa. Yun nun. Kasi, yun nga, tama. Walang regrets. Wala. Ulitin ko. So, Wala kasi parang kung merong parang maaga pa lang lumabas na siguro yung kung di kami match, maaga pa lang. Lalo na, lumabas di ba, LDR? Oo.
Ano nga ulit yung LDR? Yung malayo yung distance nyo. Sige, sure ko lang, baka Yun yung ano, pinakamalaking revelation natin. Ibig sabihin na. Yan ang major takeaway ko ngayong gabi. So wala nang regrets. Happy Wala. na ano. Happy. At least nakakatawa na Hindi That namin is- sasabihin madali. Mm. Mahirap kahit Oo. May challenges pa rin, Hindi siya pero- lahat happy days. Mm. Pero nagiging Challenges. bearable kasi yung effort, Parehas nag-i-effort. parehas kasi. nag-effort. Tama. Tsaka ano, Tsaka mas excited. yung expectation mo na iba kasi yung way niya of showing, Mm. kung paano kanya, kung Love language. iba iba. Iba rin ako. So dapat hindi ka parang makontento sa kung ano yung kaya niya ibigay. Huwag ka na mag-expect. Kasi nga iba-iba tayo ng ways of showing. Expect less siguro. Yes. Maganda yung nasusurprise ka din pala. Minsan. Katulad ng uuwi, tapos Oo. may gala pa. At least na-surprise ka. Oo. Ayun, Ayun. nice. So, walang regrets, happy naman, no? Hindi Challenging, never yet challenging. bearable kasi you're with the right person. Yes. Correct. And you effort Mm-mm. together. Ayun yung masaya. Ayan. Siguro since Okay. 30 minutes, last question ko na naman to bago ko i-turn over sa aking misis. Kasi meron ako sa kanya na freestyle, freestyle portion. Parang Ay, may swimming? pwede siyang magsisimple yung tatlo. May question siya kung ano, any question na pwede niyang iba to. Pero yung for my last question, ano na lang yung gusto niyong sabihin dun sa mga kabataan na eventually pupunta din sa phase ng courtship, marriage, ganyan. So ano yung lesson na makukuha nila dun sa experiences? Hindi siya love kung mahirap siya. Kung dapat pag true love siya, magaan siya. Hindi ka dapat nahihirapan. Tapos sa mga babae, dapat hindi ka namamalimos ng attention. Kasi pag tama yung tao para sa'yo, bibigay na yun ng may kusa. Parang ganun. Tapos, stick to your standards. Parang may nagsabi atang ganun. Kasi nangyari siya sa akin Parang 2 years nga akong single nun. Nagsistick ako dun sa standards ko. Pero muntik na akong mawala doon. Babaan ko Kasi na lang sinasabihan kaya. ako, wala, sa simbahan ka lang makakahanap ng ganyang tao. Wala nang ganyang lalaki ngayon. Mas maganda nga yun, dapat sa simbahan tayo maghanap Oo. kaysa sa mga bar, sa mga clubs. Ganon. Yung mga ibang tao sa paligid ko, ganun na yung words nila. Parang ako hindi. Hindi, meron ito. Tapos dumating siya. So parang, yun, sabi nga, anything worth having is worth waiting for. Oh. Yes! Boom! Mag-antay, wag mainip, kusang dadating. Taxes. Tapos pag nandyan na, yun nga yung sinabi ko kanina, gawin mo lahat to keep the person. Pag ayaw mo, tapusin mo agad. Ang nakita ko din sa sinabi mo, yung power of prayer talaga. Kasi Oo. di ba nung nag-lista ka ng standard mo, talagang pinag-pray mo siya, iniyak mo talaga siya kay Lord na, Lord, ito yung pinapangarap ko. Dahil iniyak mo siya, inufortan mo siyang ipagdasal sa Panginoon. Tapos sinaga ko yung waiting, hindi talaga ako nagmadali. Ayun well, si Lord naman talaga pag nag-respond talaga siya. Ito yung hiningi mo, ito yung alam kong better para sa iyo. So, He'll provide. Correct. Si Jeric naman, ano yung mga pwede mong i-share sa ating mga viewers? Akalain mo may viewers talaga. Viewer lang pala, isa lang, nanay ko lang talaga yung nanonood nito. Sa mga kabataan or sa mga papunta doon, Tanda na natin. sa mga kapwa ko lalaki, kailangan dumating ka kasi sabi niya pag may dumating. So, Kailangan dumating. dumating ka. Hindi. Kung gusto mo talaga siyang makasama, i-pursue mo tsaka maging consistent ka sa kanya. At saka dapat iparamdam mo sa kanya na yan ka na ibibigay mo yung sarili mo para sa kanya. Not yung short term. Iparamdam mo sa kanya na dumating ka para sa And you're panghabang here to buhay. stay. Yan, para sa panghabang buhay. Ipa-feel mo sa kanya na hindi ka pang short term, kundi pang lifetime. Yan, dapat yung courtship talaga, no? Yung intention talaga natin is really to get married. Correct. Hindi lang basta ma-experience may boyfriend ako, may girlfriend ako. Tama yun. Tapos, get the chance to know the family. Para, syempre, kailangan din natin yung blessings ng family. Syempre, points din yun para sa atin, di ba?
na makilala ka ng family ng gusto mong makasama, di ba? Para sure sila na mapagkakatawalaan ko tong Oo. Tsaka pag tatandaan ka ng tatay, hahanapin. Yung pala yung ginawa ko sa kanya, parang Pinapunta. requirement ko din yun. Kung talagang seryoso to, pupunta to sa bahay. Ayun, naalala ko yan. Galing ko siyang Cebu nun. Inipad pa siya. Grabe. Travel Nakahati ka ako. pala. Benta na Likod ka. Yun. Pag-anak ni Bayani. Sabi niya sa akin na kailangan mo mag-visit sa bahay. Mm. Meet mo si mama, si Fashion ng ating totoo tatay. yung parents. So, pumunta ko sa bahay nila, minit ko yung papa niya. In-interview ako ni papa niya. Ay, oo. Yun yung araw na yun. Yung minute mo si Ana. Yun din yung Oh, araw na yun. kita Oo. tayo sa kapatid. First time namin magkita ni Miss Ana. Miss Oo naman, Sir Jed. Pero yan, makikita Formal. talaga yung intention, kung pure talaga yung intention. Pagka, Pinuntahan ko talaga siya. Ginawa ko yung gusto niya. Points din natin yun. Pero not only for the points. Mm. Gusto ko rin talaga ipakita sa, not Sincere. only for her, but para din sa parents niya. Magiging secure yung anak nila. Tsaka Yes. ano din pala, pag nagpapaligaw, huwag yung puro kilig, huwag hanapin yung kilig. Dapat ano pa din, observant ka pa din. Hanap ka pa rin ng red flag. Kailangan mo talagang maging observant. Huwag Kung- yung porke, huwag Kasi yung hindi porke lagi may pinapakilig kilig. ka. Oo. Totoo yun, no? Hanap Kapag ka, ka, hindi masama. yung real definition naman talaga ng love, hindi lang siya about feelings, emotions, commitment talaga siya. Every single day, you will choose to love the person despite and in spite dun sa mga pagkakataon na hindi na siya kamahal. So, yun, importante ma-determine mo din Yung courtship kasi kaya parang ko ba yung siyang- chance mo din eh. Yes, to get to know the gauge, person. para ba to sa akin o hindi. Huwag Naalala puro ko, kilig. naalala ko dati, tinanong niya ako, Mm. ano yung, para sa akin, ano yung love? Sabi ko, ang sagot ko is commitment. Yung sinasagot ko palagi sa kanya. Marami pa quiz. Aray, very recruiter naman po pala. Verify mo kung tama yung sagot ko. Ay, noon, ano pala kami nito? Bago-bago pa lang kami. Bago pa lang tayo nun, sabi ko nag-take kami ng online test ng love Love language. language. Nag-match kami. Ito sobrang quality time, pero LDR kami. Quality time at least. Oo, Joke. siguro sa ibang paraan. Kasi yung physical touch namin, siya ata yung top 4, nasa dulo Sa eh. Ako dulo. yung top 5 ko yung physical touch. Quality time saka acts of service kami pareho. Naalala ko yun. Siguro ma-define natin yung quality time sa mga LDR, yung communication talaga. Not Effort only talaga magkasama, eh. magkadikit kayo, physical touch. Basta communication, napaka-importante. Yun yung quality time na ma-define natin para sa LDR. Communication. Yung babalikan ko yung sa red flag, yung example nga yung courtship, yung bago nga siya. Siyempre, papakiligin ka, babae ka eh, dadaling ka kung saan-saan, ganyan, regaluhan ka. Pero parang yung mata ko nun bukas, saan kami hindi nagmamatch. Dapat kasi hindi, Parang hindi yun ka ang inaano mo. magiging right. So nakahanap ako ng hindi kami magmamatch yung values na. Mahalaga yun for Importante. me. Oo. Minsan kasi kapag kilig na kilig ka na, minsan napapaano Na-overlook ka mo na yun. Na-overlook mo na yun. So Totoo yan. dapat bukas yung mata. So, yan, lagi Sa mga matandaan girls. yung girls yung mga Oo. boys talaga, laging best foot forward yan pag Oo. nanliligaw. And it will really take a lot of time bago mo ma-discover talaga na ito pala siya. Kahit sa pag-aasawa, no, minsan, kahit ang tagal nyo na magkakilala, pagka malalaman. magkasama na kayo, doon nyo lang ma-realize, uy, ganito pala siya. And it's really a matter of choice kung ready ka ba. Pagka nagmahal ka talaga ng isang tao, pag pumunta ka sa commitment, it's not about loving the person because of the best qualities that he or she has. Pero dapat pati yung negative traits niya, i-embrace mo yun eh. Lahat, package siya. No, bearable ba yun sa'yo? Kaya mo bang pagtiisan yun yung mga hindi maganda sa kanya? So ayun, talaga. I think ayun yung love talaga na definition eh. Na mamahalin mo pa rin yung tao kahit dun sa mga pangit na meron siya. Sa mga boys naman, siyempre pag manliligaw tayo, papakita natin palagi yung best natin, yung parang pinaka-pogi nating side. No? Huwag kayong matakot na ipakilala nyo rin yung kung may time kayo na worst, may time kayo na down kayo, ipakilala nyo yun sa gusto nyo makasama kasi doon mo rin makikita kung gusto ka niyang samahan. Sa journey mo, no, sa downside mo. May pakita mo kung sino ka. Baka matakot. Baka matakot. Na, hindi Sino lang ka yung dyan? hindi lang yung pogi side mo. Yeah.
'Di ba? Doon pakita mo kung ganito lang yung ganito yung pinanggalingan mong buhay. Pakita mo 'yon. Na importante 'yon. Kasi kung gusto ka naman ng babae, Oo. sasamahan ka niya dun sa journey. Tama 'yan. Yes. So ayan na, ito na yung opportunity kasi kanina pa nung habang kumakain tayo, madami daw siyang questions sa inyo. Natapos na nga. So, yeah. Naubos na. Ito na yun. Meron ka pa bang mga questions para sa kanila? Siguro yun dahil usapang LDR nga. Sabi yun pa kanina pero ayun, how do you handle yung halimbawa yung pag Specific Specific na to. Naku, Pag level nagka- 2. level Level 2 yung ano. matching type na to. Difficulty. Hindi, Enumeration ano to. na yung tawag doon? Enumeration. Maka-essay na to. Yaman For na. identification. Napag- My brain is not braining. Oo, hindi pa siya. Identification. Oh, Identification. identification. Tama. Ayun. Test measurement. Hindi, so, yan, halimbawa, dahil LDR kayo, paano nyo hinahandle yung, halimbawa, pag nagkakatampuhan, nagkakaroon ng problema, paano nyo siya sinusolve? May may time talaga na may quiet time. Hindi pwedeng Oo. kailangan Kasi ng kung- tayo ng, hindi mo na kayo mag-uusap. Hindi applicable kasi madalas sinasabi nila pagka may problema Hindi dapat talaga. pag-usapan nyo agad, huwag kayong Hindi matutulog talaga. nang hindi okay. Not all the time, hindi Pag hot na hot. talaga yan effective. Para sa sa experience lang naman, hindi naman sinasabi na para sa lahat. Kasi kunyari may tampuhan kami, tapos pinipilit nyo mag-usap kayo, parang lalong lalong lalalim or lalong hahaba kung ano yung pinagkatampuhan nyo. Hindi, ganun din kasi ako din personally, ayun din kasi yung paniniwala ko. Minsan kasi pagka parehas mainit yung ulo nyo, pag nagsabay kayo dahil sa kagustuhan yung maayos, parang instead na maging maayos, mas lala kasi parehas kayong heightened yung emotions. So, Masakit pa naman ang wala. words. Lalo Nagtawa yung na siya. yung wife ko, si Jenna, introvert siya, 'di ba? parehas talaga. Kasi may understanding pag lalo mo siyang pilit Inaano? Ayusin mo. so, kinukuan. Ano po ito? Lalo mo siyang Conservative po yung pinipilit or gustong kausapin, lalo siyang bide-drain kasi parang lalo mong kinukuha yung energy niya, which is dapat magre-recharge sa that time. Ang tendency din kasi when you confront the person, mas magiging defensive siya. Oo. Ayun yung pagka on the spot, parang hinahatsit mo siya, ayun yung mangyayari. Instead na ma-resolve yung conflict, mas Correct. ko-cover niya yung sarili niya. So, yun, bigyan natin ng chance na magpalamig muna, pag okay na, tsaka pag-usapan, para mas ready kayo, prepared na, talagang open, with open mind, open heart, niyo tanggapin yung At syempre, huwag kalimutan mag-sorry kasi kahit kung kanino man may kasalanan, dapat mag-sorry. So, syempre, lagi naman tayo nagsusorry mga boys. Kanina lang kayo ganun tayo. Kanina lang. Ayos kami. Kanina ba? Itong alis na to. Oo. Kwento nyo yan. Kasi dingarag na nga. Kasi, okay na lang. Hi. Sabi kasi nasa Pasig area, may nabook na nga ako. So, kinancel ko na, nasa Pasig area na, may kausap pa siya sa labas, sa driveway. Sabi ko, kasama ko na to, aalis na kami. Nainis ako. Nainis siya that time. Kasi parang ako ako, lang yung busy. Parang yung feeling na, ako lang yung nandito, ako lang yung busy. Ako- May kausap siya. So, ako naman ako na. Tapos, ang ginawa ko, nung medyo malamig na ako, lumabig na yung ulo ko kasi nga biglang ang tagal nila. So, nagkaroon ako ng time na nainis sa utak ko. Worth it bang nainis ako? Ganyan. Tapos nung okay na, sinabi ko sa kanila, alam mo, nainis ako sa'yo kanina. Ganon na. Tapos, mas okay kasi yung nagiging approach niya. oo. Nakahinga niya. Parang nakahinga ako. Tapos nag-sorry siya, nag-sorry din ako. tapos in-explain ko sa kanya kasi Oo. trinay kong sa makisali sa ginagawa niya para tulungan siguro siya. That time, tinanong ko siya parang yung nasungitan niya ako. So, ang ginawa ko, Huwag na lang. step back muna ako. Gusto niya i-handle by herself muna. So, May kausap step kasi back ako. Tapos may tinatanong siya. Wait lang, sasagutin ko lang to wait lang Ayun. So, nag-sorry ako sa part na yun. Tapos nag-sorry din siya. Yan, kanina lang yun. Ganun mo, kanina lang
nagawa pa natin exam. Mag-sorry ako sa akin. Ayun, lalamig lang muna. Sa 2 years niyong married, naiisip niyo na ba yung pagkakaroon ng baby? Naiisip. Oh, Pero honestly, kung kailan, parang ako after ng kasal namin, gusto ko na before pa kami kasal, gusto ko na talaga ng baby. Pero Nagbabago lang po yung isip niya pag nag-shower nag-shower siya. Huwag na huwag ka magsha-shower. Masingit ko. Hindi, totoo yun na pag after na yung married life, magbabago talaga yung preference yung dalawa. Bago kayo ikasal, ito yung plano mo sa married life mo, 'di ba? And then after ng kasal, may shifting na mangyayari. Siyempre, i-consider mo na yung partner mo kung okay ba sa kanya. Mag-a-agree kayo kung okay na ba sa kanya. Ganon. Totoo yun. No? Ako din even before kami, nung college days, sabi ko talaga gusto ko 12 na anak. Grabe 12. Kasi gusto ko disciples, 12. Tapos na nagkaanak na ako ng Buti na lang. okay na pala, Lord. Buti na lang, bago na isip mo. Buti na, Lord. Kain dose. Okay na pala yung isa. Kami 4. Ako gusto ko 4. Tapos siya gusto niya 3 ba? Apat na Hindi, isa or dalawa. Sabi ko, sige, 3 na lang. 4 na triplets. 3 na lang. Tapos 2 pa rin sa kanya. Tapos naging 2 na rin yung gusto ko. Tapos 2 or isa na lang din yung gusto ko. Tapos ngayon, wala pa muna kami. Bata pa naman kayo eh. Kasi may kinoconsider pa din kami yung sa work niya, yung status ng work niya. Kailangan ko pala eh. Wait, hindi ko sinasabing kasalanan niya. Joke lang. Kino-consider ko yung situation niya kasi hindi naman ako yung magdadala ng baby sa tiyan, di ba? Hindi ka naman seahorse. Hindi naman ako seahorse. Pero yung sa sitwasyon na ng pagiging LDR, mahirap ba yung when it comes to deciding to have a baby? Oo, kasi ako, in my experience kasi yung past 2 contracts ko, 2 years ako eh. So after 2 years ako bago makabalik. So meron sa mind ko, kailangan pagbakasyon ko, makagawa kami ng baby. Diba? Alam niyo na, next na uwi ni Jerry. Kasi after ko ng vacation, babalik na naman ako for 2 years. So another 2 years na naman. So 2 years additional sa age namin. But on the other side, kailangan mo rin talagang i-consider yung situation ng partner mo. Ayaw mo naman din na parang in 2 years na yun, inihaan mo lang siya na, Oo. diba? Buntis siya mag-isa. Buntis nga siya Tama, pagka-uwi tama. mo, pero pagka-alis mo, diba, wala man lang mapagkwentuhan yung asawa mo, yung mga ganun. Wala ka doon to support her. Yeah, lalo na pag hindi nyo talaga mutually agreed yung pagkakaroon ng baby. Baka magkainisan. Magkasisihan, gano'n. Pero iiwasan natin yun. Tama. That's good. Next Pero question. ewan ko, baka mag-work din yung ganun. Kasi yung sa family ko si mama, seaman kasi si papa. So parang nanganganak siya nang wala si papa. Kinakaya Ang niya. strong ng... Yung ate niya, ganun din. Yung ate ko, Seaman yung... 3 anak ng tatlong ate anak. ko, wala din Wala yung yun. husband niya. Minsan talaga nasa utak lang natin yung ang hirap. Mm. Tsaka pag kino-compare natin sa iba, nabuti pa to kasama niya yung asawa niya nung anak siya. Pero yung iba kasi kinakaya na. Siguro nga, unique kasi yung unique experience. naman. Pero- So tingnan natin baka... Alam nyo, trinay naman namin eh. Pero totoo Ano yung yung tinry natin? magkakaroon ng baby. Ayusin mo. Tanong ko ano ba? Pero normal naman to for married people. Oy, kasal po kami. Ayan na. Hindi ko suot yung sa akin, joke lang. Totoo yung pag hindi pa will ni Lord. Diba? Kahit anong try natin. Kung hindi pa will ni Lord, hindi tayo magkakaroon ng baby. Piniprepare pa. So ano na lang yung mga future plans niyo pa, future dreams niyo? May mga ano ba kayo, contract signing? May Ano yung bago po future projects mo? may teleserye po ako ginagawa. Thank you, Echo. Gusto ko yung mabilis ng response. May mga ganun ba? May mga ano ba? Abangan nyo, maglo-launch po kami ng bagong album. Artista na siya. Ayun na pala yung sagot sa dasal mong Pakistan. Pino-complete niya na yung Oo nga, ano. Pino-complete niya na yung checklist. Future plans. Mga, gusto ba kayong
explore pa together. Mag-business. Pero hindi pa namin alam Oo, kung ano talaga. napaka-importante ng business talaga. Ayun siguro, yung additional source of Income. Passive income. Oo. Ganda din. Tsaka Tapos- makalipat siya ng work na ang bakasyon every year na. Nice. May question ako. Ito ay question bilang isang Kailangan ito ng buzzer. kamay sa dibdib. Ay, sa ba? Bigyan talaga ng cellphone yan. Ito ay question bilang isang housewife and full-time. Nakukonsider mo ba itong bagay? Hindi ako nag-i-endorse Naisip mo ba to nung pumasok ka bilang sa married life? Na-consider mo ba to? Naisip mo ba tong bagay na to? Kasi may mga mami na they decided to continue working and may iba naman nag-decide to working full-time. So ikaw, in your case, syempre kayo ba naiisip niyo naman yung pagbe-baby? Yung kailan, di ba natin yung masagot? Pero itong bagay na to, na-consider nyo ba to? Napag-usapan ba kung will continue Just in working? case. Oo, in just in case. Kanina lang pinag-usapan. Uy, kanina. Diba? Thank you, Lord. Nasa kami na sa Grab. Kalahin Di niyo, pa namin napag-usapan niyo pa kinasusundo, no? napag-usapan niyo pa yun habang mainit yung ulo natin. Diba? Hindi naman kayo nagsha-shower sa Grab. Anong tawag dito? Gusto ko may ginagawa pa rin. Pero gusto ko tutok ako sa, parang ano ba? Gusto ko housewife na may business siguro. Kasi ako din personally ayoko na mag-corporate. Sa totoo lang. Napapagod na ako talaga. Kasi talaga ako, give ako pag nag-work talaga palagi. Napapagod na rin ako. Pag siguro housewife na merong On the side. on the the side. side. Para matutulungan ko siya. Kailangan magpa-partner na tayo ng resort sa Palawan. Mga ganun siguro. Tingin ko. Sagot mo yung resort, sagot ko yung restaurant. Restaurant. Ako na bahala sa customer service. Pwede. Plano na. Sa plano. Naka-ano na po yan. Si Jerry. Future plans. Ay, sorry yung okay ba sa iyo na Yun yung napag-usapan yung gano'n. Siyempre naman, support tayo palagi sa partner kung ano yung magiging happy wife, happy life nga, di ba sabi. Support tayo palagi sa preference niya, sa ikakabuti. Siyempre dapat i-consider din natin yung happiness niya tsaka yung habits niya kung gusto niyang i-pursue yung habits niya. Habits. Hindi habits. Support tayo palagi. business na tayo. Oo, mas ganun Pwede na yun. siguro. Sige, simulan natin pagkagising natin bukas. Kasi iniisip ko lang pag may anak na ako. Tapos wag nasa corporate world, parang ang hirap lang na gusto kong tutukan pero hindi ko magagawa. Medyo marami na rin akong sacrifice sa sarili ko. Kakaano ko din. Yung corporate. Hindi ko naman sinisisi yung corporate world. Natulungan naman ako, pero yun lang. Yung demand lang doon. Kung nandun ka. Tsaka yung pagiging, pagiging full-time, tsaka decision kasi talaga siya. Kung kaya mo siya, kung siguro kasi yung sa part ko na ko na siya parang yung corporate, parang okay na ako dyan, tapos ko na siya, parang yung experience, parang okay na ako. Ito na yung priority ko. So, yung pagiging housewife or full-time decision siya. Kaya yun, wala namang, hindi ikinasasama ng isang nanay kung mag-decision siyang maging housewife or kung mag-decision siyang mag-work pa din. Kasi ang magulang naman, wala naman yung iniisip kundi kabutihan ng kanilang mga anak. Again, unique talaga yung yung based pa rin siya sa preference talaga ng tao. What works for others may not work for others. Yeah. So, may mga ibang working moms na pangarap nga nila maging housewife. May mga housewife naman na gusto din talaga nilang mag-work. Pero because of the situation, hindi inaalaw pa for that specific time. Pero yun nga, whatever, yun naman kami mga husbands, no, kung ano naman yung gusto ng mga wife, support lang talaga. Ayun yung kailangan nating ibigay. What if hindi na-record pala yun? Ongoing naman siya, 56 minutes na siya. Naisip ko lang what if hindi siya Hindi ulitin natin. Hindi pala sunod ko na yun. So yun guys, maraming salamat for
for watching this video. I hope you get something from this conversation. Ayun, nakakatuwa lang to really get back dun sa mga nakasama namin, yung mga kaibigan talaga namin. Imagine, 2008, tapos 2024 na, 16 years. Grabe, imagine niyo nagbinata at nagdalaga na yung mga, Iba na yung usapan natin, iba na yung topic. dati pansit canton lang, the bar, yung pinag-uusapan namin. But, Dati umiiyak lang siya pag broken hearted, ganyan. Tapos ngayon, ayan, puro, nakakatuwa lang kasi yung pinag-uusapan natin is, yung parang ang satisfied natin of what kind of life, what we have right now. Parang yung quality ng buhay na meron tayo ngayon, parang ang saya lang. Parang iba na yung level ng, yung lalim ng pinag-uusapan, parang gano'n, yung quality of life. And ayun, parang dati, school, aral talaga siya eh. Talaga, nag-aaral na mabuti. Talaga nag-review eh. Ayun. Pero ayun, dati Rorschach, di ba, Mamuntal? Oo, shout out Diba? to Mamuntal. Kasi nag-overnight po kami kila Jenna para Totoo mag-aral po ng yun. Rorschach. Ayan. Favorite ko po yan na subject ng college. Ako din, Ayan. favorite ko din. Ganito talaga yan. Tapos, ngayon, ito na yung pinag-uusapan natin, marriage, yung anak, and future plans. So, nakakatuwa siya kasi, at mas nakakatuwa pa is, imagine, na parang, kasi yung pinag-usapan natin kanina, yung habang tumatanda tayo, nag-iiba-iba yung, parang nababawasan yung circle of friends mo. Parang nababawasan yung quality of friends, ganyan. And parang ang sarap lang tingnan na, grabe, 16 years na. Sabi ko nga kay Jenna, kaya mo pa ba? Magtsatsagaan mo ba kami? Pero kami pa rin yung magkakasama. Ayan, siguro ang ganda na magbo-vlog po ulit kami, yung mga anak namin, malalaki na. Malalaki na. Nice. So, ganun po. Abangan tatagal natin yung, yan. kasi yan parang, nakakatuwa lang din yung sagot ni Jerry kanina. Ano ba yung tinanong ko sa kanya? sabi ko, nakakatuwa yung sagot niya, pero hindi ko maalala yung tanong. yung, sabi ko, tinanong, yung sinagot mo na, I'm grateful na, To be in this circle of friends. Ano yung tanong Oh. ko doon? Kasi daw, may joke pa siya dun eh. Kasi daw, You are all circles. Bilog daw kayo. Ayusin mo, hindi bagong taon ngayon. Hindi sinabi bagong siya, taon ngayon para maging bilog-bilog. Hindi, All dapat, kadats yan. alam nyo, dapat habang nagkakaedad tayo, dapat meron tayong circle of friends na binavalue natin at binavalue din tayo. Kasi napaka-importante ng circle of friends na when it times na kailangan nyo ng kausap, diba? Nandun yung circle of friends nyo, which is, I have two great friends here. Pero di kami friends sa FB. Ibablock ko na nga po Accept mo yung friend request ko. Nananawagan po kay Sister Jerry Kapatahe. Yung Nagtang- Facebook po natin. Nagtanggal pa ako ng friends para Hindi, actually, para magkasya siya. alam niya ng wife ko, hindi ako Hindi ma-Facebook. ma-social media. Pag nag-post ako, uy, like mo naman yung video. Di ba like pa? Ipabutas ko. Share mo na din. Nakita mo na ba yung My Day ko? Hindi ko rin sabihin na my day. Hindi. Ay, Hindi. seldom. Very seldom. Hindi niya ako finiflex, ganun. Pero send ako ng pictures ko sa kanya. Yung pictures ko, Nag-update naman. para ganun lang. Mas quality yung kayong dalawa. Yun yung natutunan ko pala sa kanya. Kasi parang dati ma-flex, makwento, ma-post. And minsan Parang naman ano talaga sa eh. totoo, ito lang din yung natutunan ko. Minsan yung mga tao naman talaga, they are really not interested with Yun your nga life, eh, with what you're oo, posting. oo. Diba? Minsan yung iba nakikimarites lang talaga. Oo. So, ang importante, kayong dalawa okay. Yes. Totoo yun. That's true. Na-adapt ko yun sa kanya. Hindi naman kailangan lahat. Pinapost. Kaya hindi po namin to ipopost. Sa amin lang to. Papaanto ko kami. Guys, maraming salamat for watching this video. I hope you got something, may natutunan kayo dun sa experiences namin. And hopefully, kayo naman yung susunod na ma-interview ko. Kalain mo yan! Comment down below for the Comment- next topic. Please like and share. Comment down below sinong gusto mag-guest. Kung gusto niyo pa kami ulit Ayan, mag-guest. Or kung may mga
questions kayo na Ah, gustong itanong sa kanila, pwede nyo i-comment dyan. No? Tapos ayun naman yung next na topic na pag-uusapan namin. Or if you want to be interviewed, kasi yung ano ko talaga, yung purpose ko talaga is to interview yung mga simpleng tao lang. Diba? Yung normally napapanood natin na in-interview yung mga sikat, yung maraming supporters, yung maraming yung nagpa-follow. But gusto ko din maipalabas sa mga tao na may mga simpleng buhay na may mga interesting stories na hinihintay lang yung opportunity na ma-share, marinig ng iba. Yun. So, I hope you'll support me with this mission. Yan. At excited ako na malaman naman yung mga buhay niyo. Yan. Kaibigan ka. Dahil dito, may kaibigan ka. Oh! Amen.